Papuri sa ating Diyos na nagtipon sa atin sa masayang pagdiriwang at pag-aalaala sa ikatlong linggo ng Kwaresma at linggo ng pandaigdigang araw ng mga kababaihan. Pinapaalala nito sa atin ang kahalagaan ng mga kababaihan sa anumang gawain, lalo higit sa gawain ng Iglesia. At bilang bayan ng Diyos, tayo ay may pananagutan pahalaga ng bawat isa, higit yaong mga nakararanas ng diskriminasyon at pang-uuri dahil sa kasarian o antas sa lipunan. Kapulungan po. Ang bawat isa sa atin ay kapwa-halaga sa paningin ng Diyos. Ang Diyos ay malapit sa mga taong inaapi, inaalipusta at nilalayuan ng mga tao, at tayo ay tinawag upang abutin sila ng kanyang habag at pagtanggap. Kaya't halina, lumapit tayo sa presensya ng Panginoon at ibukas natin ang ating mga puso at isip para sa kanyang malayang pagkilos. Tumayo po tayo para sa invokasyon. Manalangin tayo. Diyos na siyang nagbubuklod sa amin sa pagkakaisa, lumalapit kami sa iyong presensya. Pangunahan kami ng iyong banal na Espiritu at buksan ang aming isip upang makaunawa, ang aming puso upang makadama. Pagkalooban kami ng pusong may malasakit at pagmamahal para sa lahat. Maging daluyan nawa kami ng iyong pag-ibig na walang sinusukat at may magandang loob. Padaluyin sa aming puso ang kagalakang maglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus na siyang dakilang halimbawa ng pag-ibig na di nagtatangi. Amen. Kantan tayo po yung himno ng pagdiriwang. Matulang kay kasoy bantingahin, matulang, tulang kapayaman ka mututukin, kay kasoy bantingahin, kay kasoy bantingahin, parin mo matulaku kikasuywan tinggimu, matulaku, isalamat tinulong karaliku, kikasuywan tinggimu, kikasuywan tinggimu, karaliku. Matulaku kikasuywan kang Jesus, matulaku,
Luklukya puing kapulungan. Ang sukatan ng katapatan sa Diyos ay hindi yaong kabutihang ginagawa natin na inihahambing sa ginagawang kabutihan ng iba, kundi sa buhay nating nahayag ang banal na kaningningan ng Diyos. Alalahanin natin ang sinabi ni Apostol Pablo, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Sa diwang ito, bigyan natin ng pagkakataon ang ating sarili na magnilay. Maraming panahong hindi natin na mapamalas ang kaningningan ng Diyos dahil sa ating mga pagkukulang at kahinaan. Tayo ay magsuri ngayon kung saan tayo nagkulang at taimtim nating pagsisihan ang ating nagawang kasalanan at makakaasang tanggapin ng bawat isa ang kapatawaran mula sa Diyos. Ang tubig ng kaawaan at kagalingan ay ibinuhos na sa atin. Ang Diyos ay mapagmahal at tapat. Alalahanin natin at ipagpasalamat na noong tayo'y mga kaaway pa, ay ipinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkakasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay at hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak din sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan niya ay tinatamasa natin ngayon ang pakikipagkasundo. Magalak tayo sa biyayang kaloob mula sa mga kamay ng Diyos. Tayo ay pinatawad at tinawag upang magpatawad din. Magkaloob nawa ito ng kapayapaan sa ating mga puso at buhay. Magbatian po tayo ngayon ng kapayapaan. Peace be with you all, kapatid kang Kristo, karingmanang bahan online at katayid members. Agkat king pamagkaloob para king Shalom Project 626. Hikayat ng mga awit sa atin ang ganito. O halikayo, tayo'y lumapit sa kanyang harapan na may pagpapasalamat sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa sa kanyang kamay. Ating papurihan ang Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga alay na makatutulong sa ikatataguyod ng Shalom, CCLCI, Project 626. Gawin natin ang masayang paghahandog habang may tanging awit ang mga bata.
Ang unang pagbasa po ay babasahin ni Elder Corina. Ang unang pagbasa mula sa Lumang Tipan sa aklat ng Exodus 17:1 hanggang 7. Ang uhaw ang pinakamatindi at pinakamasakit na pagsubok ng sinumang naglalakbay sa disyerto. Para sa mga Israelita, ang Diyos ang kanilang naging matibay na batong kublihan at pinagmulan ng tubig na nagbibigay buhay. Sa utos ng Panginoon, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa ilang ng Zin at nagpatuloy sa paglalakbay. Nagpalipat-lipat sila ng lugar. Nagkampo sila sa Refidim, pero walang tubig na maiinom doon. Kaya nakipagtalo sila kay Moises at sinabi, "Bigyan mo kami ng tubig na maiinom." Sumagot si Moises, "Bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo sinusubok ang Panginoon?" Pero uhaw na uhaw ang mga tao roon, kaya patuloy ang pagrereklamo nila kay Moises. "Bakit mo pa kami inilabas ng Ehipto? Mamamatay din lang pala kami rito sa uhaw, pati ang mga anak at mga hayop namin." Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon. "O Panginoon, ano po ba ang gagawin ko sa mga taong ito? Halos batuhin na nila ako." Sumagot ang Panginoon kay Moises, "Kunin mo ang iyong baston na inihampas mo sa ilog ng Nilo at pangunahan mo ang mga tao kasama ng ibang mga tagapamahala ng Israel. Hihintayin kita roon sa may bato sa Horeb. Kapag naroon ka na, paluin mo ang bato at lalabas ang tubig na iinumin ng mga tao." Kaya ginawa ito ni Moises sa harap ng mga tagapamahala ng Israel. Tinawag ni Moises ang lugar na Masa at Meriba, dahil nakipagtalo sa kanya ang mga Israelita at sinubukan nila ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi, "Sinasamahan ba tayo ng Panginoon o hindi?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang ating pong sagutang pagbasa ay mula sa Ebanghelyo ni Juan. Nang dumadaan na sila sa Samaria, dumating sila sa isang bayan na tinatawag na Sicar, malapit sa lupaing ibinigay ni Jacob sa anak niyang si Jose. May balon doon na ginawa ni Jacob dahil katanghaliang tapat na noon at pagod na si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon para magpahinga. Kapulungan. Sumagot ang babae, "Kayo po ay isang Hudyo at ako ay Samaritano at babae pa. Bakit po kayo makikiinom sa akin?" Sinabi niya ito dahil hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sinabi ni Jesus sa babae, "Kung alam mo lamang ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino ang nakikiinom sa iyo, baka ikaw pa ang manghingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay." Kapulungan. Tayong lahat, sumagot si Jesus, "Ang lahat ng umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw, dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan." Tumayo po ang buong kapulungan para sa pagpapatuloy ng aralin ng Ebanghelyo ayon kay Juan.
Sinabi ng babae, bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi niyo upang hindi na ako muling mauhaw at hindi ko na kailangan pang pumarito para umigib. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka muna at isama mo rito ang iyong asawa. Wala po akong asawa, sagot ng babae. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sinabi mo na wala kang asawa, dahil 5 na ang naging asawa mo at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Nagsasabi ka nga ng totoo. Sumagot ang babae, sa tingin ko, isa po kayong propeta. Ang aming mga ninuno ay sumamba sa Diyos sa bundok na ito, pero kayong mga Hudyo ay nagsasabi na sa Jerusalem lang dapat sumamba ang mga tao. Sinabi ni Jesus sa kanya, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na hindi na kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem. Kayo na mga Samaritano ay hindi nakakakilala sa sinasamba ninyo, ngunit kilala naming mga Hudyo ang aming sinasamba. Dahil sa pamamagitan namin ay ililigtas ng Diyos ang mga tao. Tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba sa Ama na hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas sa tinatawag ding Kristo at pagdating niya, ipapaliwanag niya sa amin ng lahat ng bagay. Sinabi ni Jesus sa kanya, akong nagsasalita sa iyo ngayon ang tinutukoy mo. Nang sandaling iyon, dumating ang mga tagasunod ni Jesus. Nagtaka sila nang madatnan nilang nakikipag-usap siya sa isang babae, pero wala ni isa man sa kanila ang nagtanong kung ano ang kailangan niya at hindi rin sila nagtanong kay Jesus kung bakit nakikipag-usap siya sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, hali kayo, ipapakita ko sa inyo ang taong alam na alam ang lahat ng ginawa ko. Maaring siya na nga ang Kristo. Kaya pinuntahan ng mga tao si Jesus. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa sinabi ng babae na alam ni Jesus ang lahat ng ginawa niya. Kaya pagdating ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na manatili muna siya roon sa kanila at nanatili nga siya sa kanila ng 2 araw. Dahil sa pangangaral niya, marami pa sa kanila ang sumampalataya. Sinabi ng mga tao sa babae, sumasampalataya kami ngayon, hindi lang dahil sa sinabi mo sa amin ng tungkol sa Kanya, kundi dahil sa narinig namin mismo sa Kanya at alam naming siya nga ang tagapagligtas ng mundo. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pakiramdaman tayo po in special song, Biedaren Chancel Choir.
Maya payabak po, kaya katamungan. Isa sa pinakamahirap na naging karanasan natin bilang mga tao ay ang mga pangyayari sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Bagamat sa buong kasaysayan ng mundo, mabibilang na ang mga pandemyang dinanas nito. Yung pandemic na naranasan natin taong 2020, no? At umabot ito halos ng 2 taon, ay nagdala ng matinding kalungkutan sa ating mga tao. At sa loob halos ng 2 taon, tila tayo mga estranghero sa isa't isa, gawa ng face mask na kailangan nating isuot, no, para sa ating proteksyon at sa mga social isolations na pinatupad. Bawal noon ang makipagkamay, bawal makipagbeso-beso, bawal ang mga malakihang pagtitipon at bawal ang walang suot na face mask. Kaya naman malaki din ang naging epekto nito mentally sa mga tao. At kung tatanungin marahil tayo, kung babalik tayo sa ganoong sitwasyon, aayaw ang lahat sa atin. Imagine ang naging malaking komplikasyon at implikasyon nito at epekto sa ating health and well-being. Sino nga naman ang hindi maapektuhan na ilang buwang tayong nakakulong sa loob ng ating mga bahay, maraming mga bata at kabataan ang dumanas ng depresyon, high level of stress and psychological problems. Marami ang natakot para sa kanilang buhay at talaga namang ayaw, no, makipagsapalaran sakaling lumabas ng kanilang bahay. Imagine the effect on mental health ng senaryong mapapahiwalay ka from your loved ones, churchmates, and friends, at para tayong nawalan ng kalayaan at nawalan tayo ng direktang social contact, yung iba nawalan ng hanap buhay, recreation, mga privileges na tinatawag, nainipang iba, walang interaction, no possible encounters. Kahit mga magkakamag-anak ay tila naging estranghero dahil bawal ngang magsama-sama. Napakahirap at ayaw nating mangyari ulit ang sitwasyong iyon. Manalangin muna po tayo. Panginoon, katagpuin mo po kami sa mga oras na ito. Ipagkalob mo sa amin ng Banal na Espiritu upang mabuksan ang aming puso para sa iyong salita. Kalugdan mo po ang pagbubulay ng aming mga puso, gayon din ang aming mga buhay. Amen. Sa katotohanan, may pandemya o wala, madami pa din ang tila estranghero ang pakiramdam sa sarili, lalo na kung na-isolate sila sa kung anumang dahilan ng kapwa nila. Maaring dahil sa sakit, issue, chismis, fake news at marami pang iba. Ang salitang stranger o estranghero, ayon sa vocabulary.com, ang ibig sabihin nito is a stranger. A stranger is someone you do not know or who doesn't belong in a specific place. Madalas din nating naririnig sa mga magulang na sinasabi sa kanilang mga maliliit na anak ang ganito, "Don't talk to strangers." Sa kadahilanang ang estranghero ay taong hindi kilala o maaring magpahamak sa kanila. Pero sino nga ba ang mga itinuturing na estranghero sa mga buhay ng marami sa atin? Kagaya nga ng nabanggit na kahulugan, ang estranghero ay isang tao na hindi mo kilala o taong hindi kabilang sa isang specific na lugar o grupo. Sa madaling salita, ang mga itinuturing nating estranghero ay mga taong hindi natin kilala. Mga taong iba sa atin, iba ang kultura, wika, tradisyon, relihiyon o pinagmulan. Mga taong nangangailangan, silang mga gutom, uhaw, mag-isa, namamalimos o palaboy sa lansangan. Mga taong hindi natin kilala, marahil bagong kapitbahay, bagong katrabaho o mga taong nakakasalubong sa isang mataong lugar. Maaari din sila ay mga taong tinanggihan na natin, mga taong nakaalitan dahil sa hindi pagkakaintindihan, mga taong nakagawa ng pagkakamali sa atin, mga taong tinanggihan nating tulungan, ginawa ng kwento at iba pa kagaya ng nabanggit kanina.
Hindi nalalayo ang mga estrangherong ito sa babaeng Samaritano sa ating ebanghelyo. Siya ay isa sa mga nakaranas ng pagiging estranghero sa kanyang sariling bayan, maging sa kanyang kagayang kababaihan. Kung babalikan natin ang aralin, halos katanghalian na noon, may isang Samaritanong dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Walang encounter na maaring mamagitan sa mga Hudyo at Samaritano, partikular sa isang babae o lalaki, unless mag-asawa sila. At walang Hudyo marahil ang maglalakas loob na maging asawa ang isang Samaritano. At mamaya ay malalaman natin kung bakit. Pero sa katotohanan, para sa mas makabuluhan na buhay nating mga tao, napakahalaga sa atin ang pakikihalubilo, ang magkaroon ng encounters sa iba't ibang tao, kilala o hindi. At mananatili na isa ring realidad sa buhay natin bilang mga Kristiyano na bawat isa sa atin, each one of us needs an encounter with Jesus, with God, at sa kanyang kapwa. Did you know that the gospel recorded at least 37 individual encounters of Jesus with different kinds of people? Bawat pakikitagpo niya ay nire-reveal niya ang kanyang kalikasan bilang buhay na Diyos, bilang isang kaibigan at tagapagligtas sa mga tao na nakakasalamuhan niya at estranghero sa kanya. And after each encounter with Jesus, maari nating sabihin, they are strangers no more. Kasi after each encounter, healing, rebuking, teaching and encouraging na ginagawa ni Jesus sa mga tao, na ibabalik ang mga taong ito kung sino sila sa nais ng Diyos para sa kanila. Mga anak na kinalulugdan gaya ng ating Panginoon. Mababasa natin na ang ilan na mga estrangheryong nakatagpo at na-encounter ni Jesus ay lumapit sa Kanya. Katulad ng paglapit ni Nicodemo last Sunday kay Jesus. Pero malimit kaysa hindi, mas madalas na si Jesus mismo ang lumalapit sa mga tao. Regardless of gender, social status, edad, walang tinitignan ang Panginoon. Hindi siya nang uuri. No one is beyond His love and compassion. Pare-pareho ing panlalawin ng Jesus kareng tao. And the stories of His encounters with the people of His day are also our stories. Mga kwento natin ng kabiguan, kalituhan, kalungkutan, kasiyahan at marami pang kanya-kanyang kwento at patotoo kung paano natin naranasan ang pakikitagpo ni Jesus at kung paano nito binabago ang ating mga buhay from being strangers to strangers no more. Ang aralin ng leksyonaryo sa Ebanghelyo ay kwento ng tagpuan sa pagitan ng Panginoon at babaeng Samaritana. In this passage, makikita natin kung paanong binrake ni Jesus ang social norms of His day. Isa siyang Jewish rabbi na hindi dapat makitang nakikipag-usap sa isang babae at isang Samaritana pa. At kung palalawigin natin ng kaunti kung bakit tinuturing na religious outsiders ang mga Samaritano at kung bakit ipinagbabawal na makisalamuha sila sa mga Hudyo, sapagkat iba ang kanilang pinaniniwalaan. Sumasamba sila sa templo sa Gerizim, sa Mount Gerizim, samantalang ang mga Hudyo ay sa templo sa Jerusalem. They have their own version of Judaism. At ginagamit nilang tuntungan ang Deuteronomy chapter 27 bilang otoridad ng
upang mabigyan nila no ng kung bakit sa Gerizim ang kanilang sentrong templo. The temple the Samaritan built at Gerizim ay siyang matuturing na rival temple sa loob ng Jerusalem. At itong mga Samaritano, may sarili din silang Pentateuch in Aramaic, which is differed from the Hebrew Pentateuch. Ibig sabihin yung first 5 books na sinulat ayon kay Moses. At ang mga Samaritano ay naniniwala din in the first 5 book of the Bible, pero nire-reject nila yung libro ni Joshua through the book of Malachi. At ang mga Samaritano, they descended from Abraham, but they intermarried and mixed with the Medes and the Persians. Kaya ganun na lamang katindi yung pagiging ayaw ng mga Hudyo sa kanila. The Samaritans live in the Promised Land, but they centered their culture around the historic well doon sa balon na pinaniniwalaan nilang galing kay Jacob. Kapag pumasok ng Samaria, 3 yung magiging ruta between Galilee and Jerusalem. Pwedeng dumaan sa coast, along the Jordan Valley, o di kaya ay daanan yung mga matatarik na mga kabundukan. At ang shortest na daan papuntang Judea to Galilee ay sa pamamagitan ng Samaria. Though hindi ito yung tanging ruta. Hanggat maaari ay iiwasan ng mga tao ang rutang ito sapagkat papasok ito sa teritoryo ng mga Samaritano, and for obvious reason, hindi nila papasukin ang bayang iyon. Because the Jews hated the Samaritans sapagkat para sa kanila, half Jew ang mga ito by blood at hindi nila sinasampalatayanan at kinikilala ang Diyos katulad ng pagsampalataya nila sa kinilala nilang Diyos. So, hindi pwede ang pakikihalubilo, lalo na ang turing sa mga Samaritano ay marurumi. And yet, ang Panginoon, sinadya niyang dumaan sa Samaria at nanatili pa doon ng 2 araw matapos ang encounter niya sa babae sa may balon. And John says, he had to go through Samaria. Had to. Ibig sabihin, nasa travel list ng Panginoon ang Samaria na hindi niya dapat mamiss sapagkat magkakaroon nga siya ng encounter sa babaeng ito. At ang unang encounter na ito ay nagtuturo sa atin ng isang katotohanan. Ang Panginoon ay hinahanap ang mga makasalanan kahit hindi siya hinahanap ng mga ito. Katanghaliang tapat, matapos ang mahabang paglalakbay, dumating siya ng Sikar at naupo sa tabi ng balon ni Jacob. Siya namang dating ng babae upang umigib ng tubig. Ang Panginoon ang nagpasimula ng pag-uusap with a request. Tubig na maaring mainom. Nasyak ang babae sa encounter na iyon. Subalit ang babae ay tumugon ayon sa kanyang paniniwala at nakipagpalitan ng kaisipan sa Panginoon na hindi usual na ginagawa ng mga kababaihan noon, partikular na si Jesus ay isang Hudyo at malinaw na ang kausap ay isang babae. So gender difference, disadvantage iyon sa bahagi ng babae. Isa siyang Samaritano and sexually immoral. At ang sabi, paniniwala nila, Jews do not associate with Samaritans kapag tinignan ang kanilang pagkakaiba religiously. Pero tinawid lahat ng Panginoon niyon para katagpuin ng babae sa kanyang kalagayan. And by doing so, nakuha ng Panginoon hindi lang yung atensyon ng Samaritanong ito, but eventually yung puso ng babae. Pinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili bilang tagapagkaloob ng tubig na nagbibigay ng buhay. Napakaganda ng kanyang paanyaya sa babae at anyang nagsabi dito, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman.
ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ang pangalawa, pinapakita ng ating aralin mula dito kung paanong nag-o-offer ang Panginoon sa mga makasalanan ng isang tubig na nagbibigay buhay. The living water that Jesus gives is a gift, no? Isang regalo, isang handog na wala tayong pwedeng gawin, na pwedeng makuha ito kasi libre itong ibinibigay ng Panginoon. And no sinner is excluded from the offer of this gift. Nino mang maniwala kang Jesus, tanggapane, ing mabiyeng danum apagkalob na. At ining regalo ngay ni, magkalubyang satisfaction keng biyena, hindi na siya mauuhaw kailanman. Sa Cavite, sa may Imus, pag napabanda po kayo doon, may lugar na ang tawag ay buhay na tubig. Pero hindi ito yung living water na tinutukoy ng Panginoon sa ating mga talata. This living water empowers us to do God's work at inihahanda tayo nito para maranasan ang isang buhay na tanging ang Panginoon lamang ang makapagkakaloob nito sa atin. Nais ng Panginoon na pag-isipang mabuti ng babae ang kanyang sinabi, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong umihingi sa iyo ng inumin, may hint na ibinigay ang Panginoon sa babae. Dumating ang Panginoon, ang bugtong na anak ng Diyos na kanyang ibinigay dahil sa laki ng pag-ibig sa atin at sa sanlibutan. Dumating ang Panginoon para palayain tayo sa ating mga kasalanan. At sino mang kumilala sa Kanya, sumampalataya at tumanggap, ay hindi na mabubuhay sa pagkakaalipin sa kasalanan at hindi na mapapahamak. At ito yung tinuran niya kay Nicodemo last Sunday. Kaya napakaganda ng mga encounter na ito after Nicodemo na isang Hudyo at magaling sa kautusan, ito ang isang encounter sa babaeng walang alam, no? Sa mga sinasabi ni Nicodemo, pero inoffer ng Panginoon ang kaparehong katotohanan sa babaeng ito. Ibig sabihin, mas malaki ang biyaya, mas maragulyo ing kalam na ning Diyos, greater than our sin. Kasi nalinaweng Jesus nung nanuya karagul, ing kasalanan na ning babaeng ini. Ang hindi matingkalang biyaya at habag ng Diyos ay para sa bawat isa sa atin. No? Sapagkat wala naman tayong magagawang ano paman to earn this gift. And nothing anyone can do to deserve it. Biyaya at habag ng Diyos ang nagkaloob nito para sa atin. Siya lamang ang ating bukod na kailangan para maligtas sa kapahamakan dulot ng ating mga kasalanan. The only solution God gave to us is Jesus at wala nang iba pa. Kaya yung paanyaya niya sa Samaritano ay napakaganda. Kapag tinanggap mo ang tubig na ito, hindi ka na mauuhaw kailan paman. Kung babalikan natin ang unang pagbasa sa karanasan ng mga Israelita sa ilang, naniwala silang ang Diyos ang kanilang matibay na batong kublihan at pinagmumulan ng tubig na nagbibigay buhay, subalit nasubok ang paniniwalang iyon nang makaranas sila ng matinding uhaw sa Refidim. Sinubukan nila ang kakayahan ng Diyos na ipagkaloob sa kanila ang tubig na maaari nilang mainom. At nagagalit sila at nagsimulang magreklamo at sumbatan si Moses. Kung iisipin ang naging reactions nila dahil lamang sa matinding uhaw na naranasan. Nalimutan nila na ang Diyos ang nag-alis sa kanila sa Ehipto, nagtawid sa dagat na pula, at mula dooy nagpakita ng marami pang himala ang Diyos sa pamamagitan ni Moises upang ipagkaloob sa mga tao ang tubig mula sa bato sa Sinai na hinampas ni Moses at binukalan ng tubig. Malimit, nalilimutan nating ganap na pagkatiwalaan ng Diyos para sa lahat ng bagay, lalo na sa panahon ng mahigpit na pagsubok.
Sa matinding gutom at uhaw, natatabunan ang ating pananalig sa Kanya. Pero nakita ng babaeng Samaritano kung ano ang maaaring ibigay sa kanya ng Panginoon at tinanggap niya ito sa kanyang buhay. Inalis siya ng Panginoon mula sa kanyang miserableng sitwasyon at sa sobrang galak, iniwan ng babae ang kanyang banga at bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Halik kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo." Migpatutuya ing babayi nung nino ing kayang akilala ketang balon at atin niyang kwento. At yon ang nakita ng mga tao kung bakit nakumbinse niya ang mga ito kasi napaka-powerful ng kanyang testimony kung paano siyang kinatagpo at binago ng Panginoon. Ginawa siyang isang kaunahang apostol, nagpapahayag patungkol sa biyaya ng Diyos. At makikita natin ang mga tao, naniwala sila sa sinabi ng babae at sa kanilang narinig sa Panginoon at kanilang pinatotohanan, alam naming siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Kung babalikan natin ang kwentong ito, napaka-eager ng babae na nabalikan ang kanyang bayan para ikwento ang kanyang karanasan ng pakikipagtagpo ni Jesus sa kanya upang sila man ay makatagpo ang Panginoon. Tayo araw-araw ay kinakatagpo ng Panginoon. Tayo araw-araw ay iniingatan, sinusubaybayan, sinusustina, tinatanggap, minamahal, pinapatawad, binabago. And it is expected of us to do what God has called us to do. Pero malimit. Isipin mong balay, may mangkasabi. Kapatid mo may kasabi, bala mo stranger yake ka. Puta kayo sabihin na pa, bad blood yaka ako yan. Kaya buri nga kakit. Pero mga Kristiyano yan. No? Nagsisimba yan. Dapat hindi ganun. Kasi nakatanggap tayo ng biyaya sa Panginoon, tinanggap tayo ng walang halong panghuhusga, dapat tanggapin at kilalanin din natin ang iba sa atin para ala na rugong maa-isolate, ala na rugong feeling ay stranger sila o estranghero sila. Tayo ay may kanya-kanyang pagkatawag din naman. Pero we have something in common. Lahat tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ng ating Diyos at ng ating pananampalataya kay Kristo na nagkaloob ng buhay para sa ating mga tao. At marami pang dadalhing tao ang Diyos sa buhay natin upang sa pamamagitan natin makatagpo nila ang Panginoon. May we, like the Samaritan woman, ay maging handa na magpatotoo lagi sa kabutihan habagat biyaya ng Diyos sa buhay natin. And prior to our encounter with Jesus, may kanya-kanya rin naman tayong takot, dalahin at alinlangan, mga pinagdadaanan sa buhay. Ngunit salamat sa Panginoon na laging kumakatagpo sa bawat isa at nagkakaloob ng pagkakataon sa atin upang mabago ang ating buhay at mapatid ang anumang uhaw sa buhay na ito. May our encounter with Jesus give us a new insight kung sino siya at tayo ay maging tulad niya, mahirap man, at kilalanin ng isa't isa bilang kapatid natin sa Kanya. In Jesus, we are strangers no more. Kilagyunig pa ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
pagkantatala po ding birthday na pong ng biyaning ngeni, 84th birthday na. Puriyan niya yung Diyos, king biyan na pong ng biyaning at kareng aliwa pang mag-celebrate. Happy birthday to you. Panuana na kayo po ng Ginoo. Since kita nila po, datang aliwa tama po pong mga concerns. Mag-remind ko mo po this coming Saturday po, data pong available na ali naman official delegates para kareng CROs na mag-General Assembly, kailangan mo pa rin po yung assistance. So, yung panigurado, madakala po na rin kaya katamo po maging bisita Kenny, itamo po yung host church. So, sana po makapag-assist, especially po at ang mag-serve po merienda. Sad ko na po rin kaya katamang council. Madibat po Friday, ala na pong patugod yung birthday celebration ni kaya katamang pastor. Thank you. Thank you nga po. Kaya kayo, balam kasal ko, kadagala po ang regalo ko. Nakal po salamat na niya po kaya yan. Kala niya po ba ita? Nakal pong dakala salamat. At karang CWA din po, anyang Friday. Big birthday dako din po. Then Shalom Learners Tamo at then teachers and staff. Thank you po. Dakal pong dakala salamat. So, another 48 years, Lord. Na king ministry. O ito lagi yung maging prayer ko every time mag-celebrate ko pong birthday. So, panuana nakatamo po ng Diyos at dagdag pang kalusugan, lalo na karang aliwa pang mag-celebrate pong birthday da. So again, kalupa na po ni nga manon ko nandin, data pong available na kayanakan, kababaynan, kalalakinan at siyaf tamo na pwede pong mag-assist this coming Saturday para keng General Assembly da po nering hanggang CROs tamo. Munta kayo po nepat sumawop. At dang CYF na mo po ilang alang sinabmit po na number of delegates na po at listahan da. Pero in UCM, CWA, and CF atin na po. So 5 kada organization
at mag-usap-usap na lang po no, regarding dun po sa registration kasi ating pong registration na 300 pesos para po keng pamangan. Hey, but ala ko po next Sunday at ICM yang atsu pero re-remind na kayo po na ining March 22 local conference tamo mag-report lang po ako no ng buong isang taon na ministry ng simbahan, then mag-elect po tayo ng mga official delegates para sa annual session at ang annual session ay April 9 to 11 at ilalatag na din po no yung magiging programa natin para sa Holy Week dahil bago po mag-annual session ay Holy Week na din po. Ano po? Opo, kay Bat, magmi-meeting muna ang events para naman pag-usapan yung ating pong 123rd founding anniversary. At marakal po ing obra, so isustain na ako, tamo po ning Ginoo at saw po. May kapag General Assembly na po ing CWA, ing CIAF, CYF na mo po para king election nyo. Then UCM, I think imbalo ko po, alila pa may General Assembly, pero kalupa ning announcement ng Tito Ronald, I don't know, forever ka bang UCM President? Pero hoping na detang limayo naman makapag-participate na po na. So ita mo po, patuloy na lang po magpaalalahanan sa lahat po ng ating mga gawain sa ating pong iglesia at ng ating pang announcement. Nire-reveal niya ang kanyang kalikasan bilang buhay na Diyos, bilang isang kaibigan at tagapagligtas sa mga tao na nakakasalamuhan niya at estranghero sa kanya. Every word breathed from a heart surrendered to Him. Every message pointing us back to God. This is what a life fully given to the Lord looks like. Today, we honor more than years. We honor faithfulness. We honor obedience lived out daily. We don't just celebrate a pastor. We celebrate a shepherd who walks with his people, a servant who chose love when it was costly, service when it was unseen, and Christ every single time. Your life teaches us that true service is not found in a title, but in sacrifice, in consistency, in the quiet strength of leading by example, even when no one is watching. Ala naman na po na eh. Sige po, nung alala rin pong announcement po, magsadyata mo po para kung kakatamo pong pamanalangin. Data pong ating makabukod na panalangin kapasalamatan, lumapit la po kayong altar at makiabum king kakatamo pong pamanalangin at yung buong kapulungan mantamo rin. Tayo po ay magdasal.
magpatutula ring BME ginuming Diyos. King malalam mong lugod at lunos, karing balang metong kaya kami. Dakal kagagawan, para karing BME. Balong mi Denny, Emila deserve. Pero uling kaluguran mo kami. Paparamdam mo kaya kami, Aldoldo, na kami anak mo kami. Na kaya kaming Ginoo. Na makasadya ka palagi. Nakatagpuan mo kami king nanumang sitwasyon daring BME. King tula, king pamagsalbat, king panaunan ning kalusugan o kasakitan, palagi kang atsyo. Anya, pupurianda ka at pasalamatan, ginuming Diyos. Bilang ing keganaganang gagawan mo karing BME. Ding kala mapagkalub mo at kanwanan, labis-labis la. Sikanan pami kakatawan, kapanayan, kapanatagan. Dakal pa o Diyos, dang babiya mo karing balang metong kaya kami. Higit pa kanita, pagpasalamat mi, ing assurance na kami, ating kaming piyala na ang gapauli mo. At ala na kaming aliwapang pwedeng hilingan, nuneing pabustan mo na ding BME, magamit la, king kasuywan kaya ka. Ang kanito, deng tao, adalami la pabalik kaya ka, at kaya bero, priyanda ka, at suywan. Salamat pong dakala salamat, king pamaningat mo kaya kami king paruminggong may labas. Dakal pong dakala salamat, king kaya kang proteksyon. Dakal pong dakala salamat, king lugod na ning pamilya, ding kakaluguran, ding kapatad king iglesia, ding gamat mong tatayid kaya kami. Mamapis kaya kami nang malungkot kami, nang manamdamang kaming kapagalan, babalik mo yung kaya kaming sikanan. Nang ating kaming panamdamang masakit king kaya kaming katawan, yayatchat mo la ring gamat mo bang kanito, talnan me itang masakit kaya kami at may paldan kami. At oy niing lagi ding patutuda rin kaya kaming kapatad, na alang sawa mi pong lalapit, tatas kaya ka Aldoldo ka rin kaya kaming panalangin. Deta nga babanggit mi at ali, balo mi ginuming Diyos, at tsula lagi, kaya ka, at malapit la kaya ka. Salamat po. Uling balumi, ika pamurin ing mamantabe, manalale, karing kaya kaming kapatad, kang kakadeng, kang nanglet, kang Roger, at karetang aliwap. Recovery, ing kaya kaming panalangin para kang Mother Chi na dinalan mo namang surgery napon. Manalangin kami ginuming Diyos, king sikanan, at panwanan me, ang kapatad ming iti, bang kanita, mipaldan niyang agad at makauli ne, king kayang pamilya. Detang kapatad mi muna mang magsadya, king karela pong surgery, lalapit milakya ka. Balo mi na, alang takot pa tse abeda ka, alang nanumang kapikakunuan, uling deng gamat mo, gagalola, para ka ring ikakayap mi. At iti ing lagi mi pong panghawakan, para ka ring balang metong kaya kami. Natatayran mo kaming matula, bang kanita ing BME maging masayaya, maging makabaldugan niya, at king nanumang paralan, makapagpatuto kami, na ating kaming metong nga mabiyeng Diyos, malugod, malam. Salamat po kaniti. Ika po ing patuloy mi pong aligan, na maningat karing kaya kaming anak ang mga lati, kareng apo, kareng kaya kaming kayanakan, karing young adult members, kababaynan at kalalakihan, and even the elderly members ng kaya kami pong iglesia lokal, kapamilatanan ng kaya kami pong pamyagum, every time na ating gawain, saup-saup, palo mi ginuming Diyos, magdala iting tula kaya ka, panwanan mo lang para, bang kanita ginuming Diyos, ingkarelang health, banten mo, ban makasuyo kami pang masaya, arapan mo.
Salamat king kaya kang iglesia lokal, ing kaya kaming pakamalan, UCCP Santa Catalina, naging sandalan namin ito at patuloy na magiging sandalan, Panginoon, upang lalo kaming maging matibay sa aming pong pananampalataya sa iyo. Mayaman ang kanyang kasaysayan at ang kanyang ministeryo ay patuloy mong ginagamit, Panginoon, upang magpatotoo sa iyo pong kabutihan at naririyan ng Shalom CCLCI, Panginoon, na nagsisilbing mission arm nito at magpatutuya din ing Shalom na kilob na ning 21 years ika ing mani muna kaniti at king pakyarapan na pong maragul a proyekto ing Project 626 pagumpisa niya ing obrang itingen ing banwang iningen ing daratang Abril buklatan me ing awang ing pasbul na ning banwa bangkan tamitugtug ing keganagan ng blessings ginuming Diyos at miras king Shalom kapamilatan daring anak mo na magmalasakit king mission and ministry na niti bangkanita mi buklat ya ing grade 6 ngening academic year ginuming Diyos king daratang June. Manwala kami na mayari ing blessings na ipagkalob mo king Shalom at panwanan mula ding hanggang volunteers na manakit king obra at sasawop at ding balang metong na yayabe de king karelang panalangin, yayabe de even king karelang budget ginuming Diyos, bangkanita makasawp laking kaya kami pong eskwelahan at ika ing mag-bless pa karing balang anak mo na akakit muna na pagkalubda ingagang agyuda bangkanita makasawp laking kaya kang ministry. Panalangin miya ing kaya kami pong kumperensya makyarap king metong muna mang maragul obra mumuna ining March 14 General Assembly i-bless mo lang sikanan din balang official delegates bangkanita nanumaning pisabyan deti magawala ginuming Diyos at batid namin na maghahalal kami Panginoon ng mga tamang tao upang manguna sa mga organisasyon niya panwanan mo kami ginuming Diyos at inkya kaming CM dagdag pang sikanan kalakasan para kayo panimunane ing kaya kaming kumperensya at manalangin kami para king ikatugumpeda pa ring hanggang obra ni napigkatiwala mo kaniti. Makanyan mo naman king UCCP, king mabilog United Church of Christ in the Philippines, then kaya kaming obispo, then lay leaders me, magumpisa king national down to the local level ginuming Diyos ika, ing patuloy na maus pa, karing anak mo na sumuyo, manimuna, karing nanumang obra mo. Din kaya kaming katayid members, especially deng aliwaming kapatid na masisipit king kaguluan king Middle East. Ika ginuming Diyos ing mag-cover karela, magprotekta karela, at nanuman ing kaguluan na iti, king lagyo mo panalangin mimitok nang na iti ginuming Diyos at ipagkalob mo ing kapayapan, amalwat minang paninap, emo para king Middle East nuneking bawat bahagi ng buong mundo, bangkanita ala ng anak, kaya nakan, even babae ginuming Diyos na mag-suffer, kimbunga, daring kaguluan na reti. Manwala kami na datang itang panahon na ito, ginuming Diyos. Ngeni, ingkaya kaming panalangin, payapan mo lalub, deng family members na migagana ka, karing karelang anak at apu, asawa na atsu, karing bansa, nung nukarin nating kaguluan ngeni, ginuming Diyos. Senior angels, pangkanita, banten dala, i-cover dala, i-protektahan dala, at oy ni ing panwalan mi, emula paboren, ginuming Diyos. Anya, makanyan nilang laging tataskeka, nanuman ing karelang kapanin i-bless mo din iti. Uling aliwa mo rin karelang pamilya, even in kaya kaming iglesia, be-bless din kayabem na ginuming Diyos. Anya, salamat po. Uling balo mi kayabe na kapalagi. Then kapatid ming mig-celebrate birthday, wedding anniversary, magpatutula rin kaya kaming beking, kaya kang kabutihan. Lord, ing kabutihan na ini, apakit miyarin po sana, karing pagkabiyami kang aldoldo, bangka nito, marakala pa rin ahikayat mi, na manuwala, na ing kaya kang goodness, Lord, para ya ka rin hanggang tao. At nanuman ing panalangin, desire, daring puso, daring anak mo, na mag-celebrate birthday and wedding anniversary, deti ipagkalob mo lang ginuming Diyos, at panuwanan mo lang parati ka ring biyeda. Makanyan mo naman, ing panalangin na ning buong kongregasyon, ikaw o Diyos, ing sagot kareti,
at dagdag pang katsagaan, bang kanita ali kami manikal, king kakapanalangin kakalapit kaya ka aldot bengi, karing nano mang pandalanan miking biyemi, uling lipat naman ning hanggang kasakitan, lalako ing tula, kapayapan, kapanatagan, karing biyemi at puso, anya makanyan, akakit mi, malaguya ing biye, uling ika, abeda ka. Salamat po ginuming Diyos, panuanan mo kami, at ingke ka na pong kaburian, yang lagi mi po sanang agawa. Panalangin mo naman, special prayer king kapatid ming Kate Maris, na naman ing special prayer request na ning kapatid ming ini, iti po sana ipagkalob mo kaya at karang aliwa pa. King lagyo ng Yesus, aligan miting sabla na ipagkalob mo. Amen. Sa ating paghahandog, alalahanin natin ang sinabi ito ng mang-aawit. Hali kayo, magsiyawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon na ating bato, na kanlungan at tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat at masaya nating isigaw ang mga awit ng papuri sa Kanya dahil ang Panginoon ay dakilang Diyos. Hali kayo, lumuhod tayo at sumamba sa Panginoon na lumikha sa atin dahil Siya ang ating Diyos at tayo ang Kanyang mga mamamayan na gaya ng mga tupa sa Kanyang kawan na Kanyang binabantayan at inaalagaan. Gawin natin ngayon ang masayang pagkakaloob ng ating mga alay, mga pangako at ikapo. Ang tanging awit po ay ibibigay ng CWA.
tayo ay manalangin. Anumang tinataglay at tangkilik namin sa buhay ay pawang nagmula sa iyo, O Panginoon, na mapagpala. Loobin mo na lagi naming maalalang magpasalamat sa iyo para sa lahat ng ito at matutunang lagi ang magbukas ng palad upang ibahagi ito sa iyong iglesia at sa aming kapwa. Tanggapin mo nawa ang aming mga handog na may kagalakan naming ipinagkakaloob ngayon para sa iyong kapurihan. Amen. Humayo tayo ngayon upang katagpuin ang lahat ng may uhaw sa Panginoong Diyos, ating ibahagi sa kanila ang tubig ng buhay. Lisanin natin ang dakong ito upang makinig sa iba tulad ng pakikinig ng Diyos sa ating mga hinaing at kwento. Pakinggan natin ang kwento at puso ng ating kapwa, dalhin sa kanila ang espiritu na tagapagkaloob ng kapayapaan at kagalingan. Humayo tayo ngayon sa kapayapaan, nakahandang ibigin at paglingkuran ang ating iisang Diyos, ang Diyos na manlilikha, ang Diyos na manunubos at ang Diyos diwang patnubay. Amen.
Pananda